Pupunta tayo muli sa Hilagang Israel. Kasama natin ngayon sa Zoom si Major Retiradong Shadi Kalul, dating opisyal ng IDF Security Zone sa Timog, Lebanon. Magandang gabi at salamat sa iyong pagdalo. Magandang gabi. Nasa bingit na tayo ng tigil putukan kung ito ay maisa sa katuparan ng walang anumang komplikasyon. Pero nakakarinig na tayo ng mga sirena. Alam ko nakatira ka sa Israel. Ano ang masasabi mo tungkol dito? Well, nakatira ako dito sa Hilaga at masasabi kong naririnig pa rin namin ang labanan. Wala pang tigil putukan dahil 1 oras pa bago magsimula ang tigil putukan. Nakikikita at naririnig namin ang mga misil, naririnig namin ang mga pagharang, naririnig namin ang mga pagsabog, naririnig namin ang mga fighter jet. Yung mga fighter jet na pumapasok sa Lebanon para tumugon sa mga putok, sa mga rocket attack para atakihin ang kampo ng Hezbollah at ang mga missile launcher. At iyan ang nangyayari dito sa Hilagang Frente sa mga oras na ito. Hindi mo talaga alam na malapit na magsimula ang tigil putukan? Parang alam mo, may mga 40 minuto pa o higit pa ng kaunti sa 40 minuto bago tumahimik ang lahat. Posible ba yon? Sanay na kami sa ganitong uri ng kasunduan sa kapayapaan o kasunduan sa tigil putukan gaya ng tawag nila. Dahil tuwing may kasunduan sa tigil putukan, alam ko at alam natin mula sa Hamas o Hezbollah na pareho lang ang ugali nila. Napaigtingin nila ang mga pag-atake ng rocket sa huling sandali para ipakita na sila ang nagtatapos ng mga pag-atake. Patuloy silang umatake hanggang sa huling minuto para ipakita sa kanilang mga tagapanood at taga-suporta na sila ang mga nagwagi habang sinusubukan nilang lumabas sa Lebanese media. Pero ayan ninyo sabihin ko ito dahil napakahalaga nito at alam kong sinusubaybayan nila ang inyong programa at ang E24 News English ay naririnig sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na ang Lebanon. Natalo ang mga taong ito at ang Hezbollah sa digmaan. Nawalan siya ng teritoryo sa Timog, Lebanon. Wasak ang kanilang mga bayan. Wasak ang kanilang mga infrastruktura. Maraming mga operatiba ang napatay. Maraming mamamayan ang napalikas. Ang mga mamamayan nila, ang mga taga-suporta nilang Shia, na pinayagan silang gamitin ang kanilang mga bahay ay napalikas at hindi sila makakabalik hanggat hindi nila inaalis ang kanilang mga armas. At kung hindi nila aalisin ang kanilang mga armas at kung hindi rin kikilos ang pamahalaan ng Lebanon para buwagin ang Hezbollah, ang kasunduang tigil putukang ito na tatagal lang 10 araw ay hindi magtatagal. Hindi ko nakikita na magtatagal ang anumang tigil putukan kung ang Hezbollah at ang hukbong sandatahan ng Lebanon ay hindi magsisimulang tanggalan ng armas at buwagin ang grupong ito, ang Hezbollah. At isa pang pagsubok ito para sa kanila. Isipin mo, sa loob ng 5 araw ay hindi tayo nagkakasundo sa Iran. At gaya ng ipinangako ni Trump, ipagpapatuloy niya ang digmaan kung hindi ito mangyari. Sasama ba ulit ang Hezbollah sa Iran? Ito ay isang tanong. Kung may nangyari, siyempre, mabubuwag ba ang Hezbollah ayon sa ipinanghapo ng gobyerno ng Lebanon kay Pangulong Trump at kay Benjamin Netanyahu na ipinanghapo rin at pumayag sa kasunduang ito? Isa pa itong tanong. Kaya sa tigil putukang ito, hindi tayo dapat madismaya. Dapat natin talaga itong subukan at sana magtagumpay ito. Dahil kung hindi ito magtagumpay, palagi nating kayang ipagpatuloy ang digmaan at ipagpatuloy ang pagbuwag sa grupong Hezbollah ng tayo lang. Kaya ano ang magpapaganap nito? Ano ang matitiyak na magiging matagumpay ang tigil putukang ito? Kasi sa huli, gaya ng sinabi natin, gusto nila ng soberanya at gusto nila na ang sarili nilang puwersa militar ang makakatalo sa Hezbollah. Pero kaya ba talaga nila yon? Alam na natin yan, pero gusto pa rin nating magkaroon ng isa pa. Bigyan natin sila ng isa pang pagkakataon na tuparin ang mga ipinangako nila sa internasyonal na komunidad at sa atin.
Dahil ipinangako nilang gagawin yon, buwagin ng Hezbollah at aktual na simulang gawin yon. Kung hindi nila sisimulan talagang gawin ito, maaari tayong magpatuloy. Hawak pa rin natin ang lupa, hawak pa rin natin ang lahat ng teritoryo na binanggit ni Benjamin, ang ating punong ministro na si Benjamin Netanyahu, na 10 kilometro ang layo mula sa ating hangganan. Pwede pa tayong lumaban dahil andyan pa ang hukbo. Pwede pa natin ituloy ang laban pagkatapos. At ang digmaan, kung hindi nila ipapatupad ang kanilang kasunduan o pangako sa pandaigdigang komunidad at kay Pangulong Trump. Simple lang ito. Bakit mahalaga? Para bigyan sila ng isa pang pagkakataon. Ayaw naming lumaban para lang lumaban. Gusto naming makamit ang aming layunin na buwagin ang Hezbollah. Mas mabuti kung magagawa ito ng mapayapa. Bigyan pa natin sila ng pagkakataon at hayaang subukan. Kung hindi, palagi naming may opsyon na bumalik sa pakikipaglaban at maisakatuparan ang aming layunin. May isa pa akong gustong sabihin sa inyo tungkol sa isyung ito na maaring isa pang pag-unlad na mangyari mula sa prosesong pangkapayapaan na ito batay sa karanasan ng mga Lebanese noon. Noong nagkaroon ng kasunduan noong Mayo 17, 1983, 82, pasensya na, nilagdaan ito ng Estado ng Lebanon at ng Israel. Isa itong kasunduang pangkapayapaan. Pinatay nila noon ang Pangulo ng Lebanon, si Bashir Jumayel, at nagpatuloy ang digmaang sibil sa Lebanon. At ito, sana hindi na muling mangyari ang ganitong sitwasyon. Pero sa tingin ko, may malaking panganib at banta sa pamunuan ng Lebanon, lalo na kay punong ministro at panggulo ng Lebanon, na itong grupong Hezbollah at ang mga kaalyado niya sa loob ng Lebanon ay maaaring kumilos laban sa gobyerno at laban sa pangulo kung pipirma sila ng anumang kasunduang pangkapayapaan sa pagkakataong ito. Sige po, maraming salamat. Posibleng magkaroon ng digmaang sibil sa Lebanon. Salamat po, Retirado Major Shari Kalul. Lubos ang aming pasasalamat.